Isa lang po ang sinasabi ng batas, pati ng mga manonood. Isa lang ang pwedeng tawaging Eat Bulaga. Magandang araw sa inyo mga katokis, mga katoshers, at mga ka-legit Dabbercads. Welcome sa ating YouTube channel na Talking Toshi TV. Narito na naman po tayo upang tumalakay ng isang paksa na may kinalaman sa TVJ. Isang araw pagkatapos na makamit nila ang tagumpay. Yes! Masayang-masaya lahat ng mga legit Dabbercads at lahat ng mga supporters ng Solid TVJ. Wow! Sa wakas, mga kababayan, mga ka-legit Dabbercads, bumalik na sa kanila. Bumalik na sa kanila ang logo, trademark ng Eat Bulaga, pati yung EB. Sa kanila na lahat. Iginawad na sa kanila ng korte. Kahapon, mga alas 5, no? Nag-Facebook Live sila Tito Sen, si Bossing Big, tsaka si Master Henyo Joy De Leon. At kanilang in-announce yung kanilang pagkapanalo, na ating pagkapanalo diyan sa Marikina Regional Trial Court or RTC. Okay, congratulations sa atin lahat mga legit Dabbercads. At tayo ay nagtagumpay sa wakas. Okay? Katatapos lang ng Eat Bulaga ngayon. Ang sarap banggitin, ano? Eat Bulaga. Wala nang halo, wala nang sabit, ano? Wala nang alinlangan. Okay? Katatapos lang po ng Eat Bulaga ngayon sa TV5. At bigyan ko lang po kayo ng ilang mga well, ganun din naman ang kanilang mga segments, ano? Ang naging special lang ngayon is una-una, ayan, nabigay na sa kanila yung naibalik na sa kanila yung pangalang Eat Bulaga. Pangalawa is unang araw nila sa CNN Philippines ngayon, Sabadong ito. At okay naman, ano? Tinignan ko kanina yung CNN Philippines, okay naman ang reception, okay naman ang signal, no? Walang problema. At palagay ko mas malaki, sigurado ako na mas malaki ang coverage na naabot ng CNN Philippines pagdating sa pag-cover nila o pag-hook up ng coverage or ng broadcast ng Eat Bulaga kanina. Okay? Tsaka yung opening nila kanina, napakaganda. Sa wakas, nakakanta rin nila ng buo yung Eat Bulaga. Okay, yan. No? At gusto ko lang i-share mga kababayan, mga legit Dabbercads. Balikan natin yung naging desisyon ng Marikina RTC. Okay? Sisimplihan na lang natin ang words, parang nag-uusap lang tayo, no? Bilang magkaibigan, bilang magkapitbahay, no? Okay? Sisimplihan lang natin ang ating pagtalakay dito sa naging desisyon ng Marikina RTC. Okay. Ang desisyon nila igawad na, ibalik nga rito sa TVJ itong trademark na Eat Bulaga. Okay? Pinagbabawalan ng Tape Incorporated na gamitin yung trademark na Eat Bulaga, di lang Eat Bulaga, EB. Okay? Yung logos ng EB tsaka Eat Bulaga sa kanilang mga possible and future shows, programs, mga proyekto, at mga promotions. Kahit promotions, bawal. Kahit anong form ng pagpapalabas, pagpo-promote, pakikipag-communicate, bawal nilang gamitin ang word trademark na Eat Bulaga. Okay? Yan. Pangalawa, na naging desisyon ng korte, EB or yung Eat Bulaga jingle o yung song, yung theme song nila, bawal din nilang gamitin, of course, sa kay Big Soto, kay Bossing Big, no? Or any part of it, kahit isang portion lang bawal gamitin 'yon, no? Kahit isang portion lang po bawal gamitin 'yon. Okay? Ayan. Tapos
Siyempre, bawal i-broadcast yun. Gamitin nga, bawal na, broadcast mo pa. No? Okay. I-ere at i-play yung mga past episodes, yung mga nakaraang episodes nila ng original Eat Bulaga, no? Sa any type of platform, pa traditional media o social media yan, ano? Any platform, no? Bago mag May 31, 2023. May 31, 2023, hindi na sila nakapinag-broadcast nun. Nagpaalam na sila nung petsa na yun. Ano? So, yung mga broadcast before that, bawal nilang i-play yun. Okay? Or i-playback, i-replay. Okay? Okay. Inuutusan din ng korte. Ito matindi, mga kababayan, mga ka-legit Dabarkads. Malaki ang implication nitong susunod na desisyon nila. Inuutusan ng korte ang unit head, yung sino man ang namumuno doon sa Intellectual Property Office Philippines tungkol doon sa mga issue tungkol sa mga trademark, inuutusan nila yon na kansilahin. Well, canceled na naman na ngayon, pero korte na ang nagsasabi, kansilahin excuse me, sakit talaga lalamunan ko. Anyway, kansilahin ang trademark registration sa ilalim ng pangalang Tape Incorporated or Television and Productions Exponents Incorporated or Tape Incorporated from their records, sa kanilang mga records, sa kanilang database, at sa kanilang registry or yung rehistro. Okay? Yan. So, lahat yan. Lahat nung in-applyan nila, pati yung merchandise, bawal nilang gamitin. Yung mga class na marami na nila, na inirehistro nila, bawal din yon. Pinaka-cancel lahat ng mga classes na pinagrehistrohan ng Tape Incorporated na may salitang Eat Bulaga, bawal, pinaka-cancel. At alam nyo yung implication yan ngayon, mga kababayan. Meron silang pending appeal sa IPO Philippines doon sa pinakamataas na direktor. Okay? Since meron ng ganyang kautusan ng korte, mga kababayan, mga ka-legit Dabarkads, mapopuwersa the head or the director of the, sino man yung pinakamataas, the highest authority in that office sa IPO Philippines, will be compelled and will be forced, no, to follow the order of the court. Mapipilitan siya. Wala siyang ibang choice kundi sumunod. Okay? O, ano na ngayon? Madali lang siya magdedesisyon. Okay? So, cancel na. Yung appeal ninyo, wala na. Basura na yan. Sigurado ako, no? Kasi, eto na utos ng korte. Nuutusan na ang IPO Philippines na cancelahin yung lahat ng mga nakarehistrong Eat Bulaga, kahit ano pa yan, kahit anong class pa yan, sa ilalim ng pangalang Tape Incorporated. Yan ang pakasakit, ano? Kaya nga sinasabi na natin noon pa, bago pa umabot sa ganitong sitwasyon, sinasabi na natin, marami na nagsasabi, mga legal luminaries, mga legal experts, mga vloggers, mga ordinaryong tao na nakakaintindi sa ganito, magpalit na lang kayo ng pangalan. Wala. Matigas ang ulo. Okay? Okay, pagpatuloy po natin. Okay, tungkol naman dito sa mga damages. Okay? So, may mga damages, may daños perwisyo silang babayaran, yung Tape Incorporated. Okay? Temperate damages worth 1 million each, bali 2 million ang ibabayad nila for unfair competition and copyright infringement. Unfair competition dahil nagpalabas sila ng ng mga replay, Tapos copyright infringement sa trademark, Okay, so 2 million 'yon. Temperate damages. Ang temperate damages, mga kababayan, mga ka-legit Dabarkads, mayroong kasing na-incur na financial loss doon sa paggamit, na imbis na ang TVJ ang kumita doon sa paggamit ng mga video, pagpe-play ng video,
at paggamit ng mga trademark, yung kabila ang kumita. Okay? Yan, napakinabangan nila. Ngayon, loss yun sa TVJ. Okay? So, bilang danyos, bilang financial loss ng TVJ yon, pinagbabayad o parang pinare-reimburse ng korte sa Tape Incorporated at sa GMA7 yung halaga ng nawala na dapat sanang kinita ng TVJ. Okay? Through temporary damages. Temporary damages is parang yung cost, yung amount ng damages is being determined by the courts, by the judge. Okay? Alright. Exemplary damages, 500,000. Okay? This is awarded as a punishment to deter future wrongdoings. Yan, exemplary damages. Parang parusa yan. Parang, wag ka na uulit. Kasi, parang pagbabawal, Yan. Parang fine, Parang fine. Exemplary damages. At yung attorney's fee na 500,000 pesos. Pero mo, yung bayad kay Attorney Buko, sila magbabayad. Yung Tape Incorporated. Okay? Yan. Okay. So, yan yung mga naging desisyon at ng korte kahapon. At ayon naman kay Yorme kanina. Yorme Isko Moreno, nagsalita siya kasi kanina Medyo sinilip natin. Siyempre, tingnan natin kung susunod ba. Sumunod naman, in fairness. Tahanang pinakamasaya ang kanilang nilagay. Inalis na nila yung word na Itbulaga. At least, sige. Tingnan natin kung kayo ay magpo-prosper dyan sa pangalan na yan. Sabi ni Yorme, sila naman daw ay susunod sa utos ng hukuman ng korte. Kaya ito kami, tahanang pinakamasaya. Okay? Ulitin ko lang sana yung advice ko sa Tape Incorporated. Imbis na kayo ay umapila. Kasi mahabang proseso yung pag-apila hanggang Supreme Court daw ilalaban daw nila. Kasi baka mamaya di pinalitan nyo na yung pangalan ngayon, Napuwersa kayo. Baka mamaya dumami ang viewers nyo dyan. Tumaas ang views sa online, kumita kayo ng medyo malaki-laki, nabawi ninyo yung mga gastos at iba, hindi natin masabi dahil iba na pangalan, hindi na kayo Itbulaga baka mamaya mag-decide kayo bigla, kumikita na naman tayo huwag na natin tuloy apila, meron tayong sariling identity, eto na, minahal na tayo ng publiko, ng taong bayan sa ganitong pangalan, panindigan na natin. Di mas napabuti, mas nakatipid kayo. Yung perang ilalaan nyo sana sa pag-apila, ilagay nyo na lang doon sa pag-develop ng mga segments, ng bagong segments, bagong branding, sa promotions, doon nyo na lang ilaan. Tapos palakihin nyo yung awareness sa tahanang pinakamasaya. Okay? Bigyan nyo ng bonus si Paolo Contis for a job well done, bigyan nyo ng mga bonus yung mga mayaman naman yata ang halusos Ayan, sige. Doon nyo na lang ilaan yung pera. Kasi kahit makuha niyo, pagpalagay nyo na nakuha nyo sa Supreme Court, nabawi nyo yung sa merchandise, hindi rin naman kayo kikita dun Itbulaga, nasan yung mukha nasan ang mga mukha ng TVJ dito kung Itbulaga ito? Doon sa mug, doon sa t-shirt, doon sa payong na bibiling ko, merchandise, nasan ang TVJ dyan? Hindi naman ako papayag na Itbulaga yan pagmumukha or faces nila Paolo Contis, Betong Sumayat, saka ni Buboy Villar ang nandun. Hindi Itbulaga yun. Hindi rin kayo kikita. Hindi bibilin yan. I tell you, kahit makuha nyo yan. Luging-lugi na kayo, hindi pa kayo nakabenta. Marami pa kayong gastos, hindi pa kayo nakabenta. Kaya, ngayon pa lang, advice ko na, Advice ko sa inyo, katulad ng sinabi ko sa vlog na in-explain ko na nun,
Huwag na kayong mag-apela. I-discontinue na lang. Kung wala rin naman kayo tututusin mo, wala na kayong laban. Okay? Kung yung same evidences at mga same documents din ang ibibigay nyo doon sa Court of Appeals at saka sa Supreme Court, ganun din ang iaano sa inyo. Ganun din ang iahatol sa inyo. Dismissed, denied. I'm very sure of that. Tape Incorporated. Parang awa nyo na sa sarili ninyo. Kami na nagsasabi, kung kayo ay kumikita na dyan sa tahanan pinakamasaya, okay na ako. Hindi na ako aapila. Okay? Baka tumaas pa rating ko. Baka malagpasan ko pa Itbulaga. Tuloy nyo na lang yung tahanan pinakamasaya. Yun na lang pinakamaganda. Okay? At merong post ito si Procnoy bago tayo magtapos, mga ka-legit Dabbercads. Merong post si Procnoy sa kanyang FB page, Change of title won't hurt us. We are not defeated. Instead, we are given a rebirth. We are given a rebirth. Cheers, Tape Incorporated. Ako naniniwala ako dito eh. Okay? Siguro masakit. Well, ito sa bandang una, change of title won't hurt us. Medyo masakit yan. Huwag nyo naman sabihin hindi masakit. Dahil ipinaglaban nyo rin naman yan. Si Best Pills nga, umiiyak eh. Ayan. Masakit din yan. Kahit pa paano, We are not defeated. Natalo kayo eh. Kahit pa paano natalo kayo. Pero believe din naman ako dito sa huli niya sinabi. Instead, we are given a rebirth. Cheers, Tape Incorporated. Totoo naman. You are given a rebirth. A chance to start all over again. Okay? Para magkaroon kayo ng opportunity to have your own identity. Okay? This is a rebirth. Bagong silang na parang bagong silang na bata or show, programa, bagong title, Although sila pa rin ang host, pero panibagong panibagong title pa kasi pag nagbabago ng title lang maiba ang concept ng tao, So ayan. So this is a rebirth. Naniniwala ako sa iyo. Okay, natalo man sila, nag-change man sila ng title, this is called a rebirth for Tape Incorporated. Totoo yan. At since rebirth to, palaguin niyo yan. Maaari sa una, hindi pa, yung una naman marami na kayong fan base, mas palaguin nyo pa. Padamihin nyo yung mga nanonood sa inyo, pataasin nyo yung ratings niyo, yung mga views nyo online, palakihin niyo. Yan ang pagtuunan nyo na lang ng pansin kaysa mag-apila kayo. Tape Incorporated. Ako hindi ako masyadong ito payo lang to, Hindi ko naman kayo pinagagalitan or payong kaibigan lang. Sige po mga kababayan, mga legit Dabbercads, maraming salamat sa pagsubaybay. Patuloy nyo po kaming pasuportahan sa ating YouTube channel, Talking Toshi TV. Like and subscribe the video na pinanonood niyo at mag-comment na rin po kayo kung anong saloobin niyo. Subscribe po kayo sa mga bagong pasok at like and share na rin po, like and follow na rin po ang inyong Talking Toshi TV sa Facebook. Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ingat po kayo. God bless.